Magandang araw mga amo at welcome sa Kali Topics. So sa video na to ay pag-uusapan natin itong mga bagong balita patungkol po kay Pangulong Bongbong Marcos at ito po ay ang kanyang kalusugan at itong impeachment case na isinampa laban sa kanya. So unahin natin yung kanyang kalusugan. So itong mga nakakaraang araw ay naibalita na merong karamdaman si Pangulong Bongbong Marcos at maraming mga kritiko, maraming mga espekulasyon ang umikot dito sa istorya na to at may nagsasabi ng mga kritiko na medyo malala daw ang kalagayan ng ating Pangulo at syempre pinabulaanan naman yan ng Malacanang, ng spokesperson natin na si Attorney Claire Castro. So, apparently, ang naging problema ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang kalusugan ay parang infeksyon sa intestine. So, nung marinig ko o naintindihan ko yung medical term ng sakit na yon, hindi ko na lang ma-pronounce, hindi ko na lang din maalala kung ano yung medical term nung sakit na yon, pero kung maaalala ninyo, pagdating sa korupsyon, palagian ko sinasabi na wala akong ipinapanalangin kung hindi sana itong mga nagnanakaw ng mga opisyal ng ating gobyerno ay magkasakit o magkaroon ng kanser sa bituka. Hindi ko naman sinasabi na magnanakaw o talagang guilty na ng pagnanakaw si Pangulong Bongbong Marcos, pero apparently, hindi ba? Parang nakakatawa. Ni-recall ko lang po sa inyo. Pero syempre, hindi naman tayo hindi naman tayo ganong masama. Yung termino o yung mga binitawang kong salita na yon ay nakalaan lamang sa mga magnanakaw at sinabi naman ng palasyo ng Malacanang na hindi naman grabe yung naging karamdaman ni Pangulong Bongbong Marcos at nangangailangan lamang daw ng konting pahinga at syempre medikasyon. At ito nga po mga nakalipas na araw ay hindi pa tumatanggap ng mga outside commitments si Pangulong Bongbong Marcos at nasa Malacanang lamang po siya at doon siya tumatanggap ng mga mga pribadong pagpupulong, mga mahalagang pulong na kanyang inaasikaso doon. So hindi pa siya lumalabas. Kaya medyo napapaisip din yung mga kritiko kung may katotohanan nga ba yung mga sinasabi ng ilan na medyo malala nga daw yung karamdaman ni Pangulong Bongbong Marcos. Sa akin naman, ang komento ko dyan, tingin ko hindi naman ganun kagrabe yan at may mga tao lamang talaga, tulad po ng paulit-ulit ko sinasabi, sa mga kontrobersya at sa mga iskandalong kinakailangan tutukan ng maraming tao, ay siyempre may mga pilit na lilikha ng mga ibang balita na kung saan pwedeng malihes ang atensyon natin magmula dito sa mga anomalya, mga korupsyon na nangyayari sa ating gobyerno papunta doon sa walang kabagay-bagay, hindi ba? Kasi dinismiss naman ng Malacanang na grabe yung sakit ni Pangulong Bongbong Marcos. So bakit pa natin kinakailangan palubohin pa yun? O sadya lang talagang pinalulubo, hindi ho ba, ng ilan dyan para malihes ang ating atensyon na nakakainis, hindi ho ba? Nakakainis dahil isang patunay lamang ito na kung gaano kababa ang tingin ng ilang siguro may kinalaman o direktang nakadikit kay Pangulong Bongbong Marcos, ang tingin nila sa
pag-iisip nating mga pangkaraniwan tao. So para bang dinidegrade nila tayo na sa ganitong kasimpleng chismis, sa ganitong kasimpleng balita, ganun-ganun na lamang na malilihes ang ating atensyon. So para bang ginagawa tayong tanga ng mga tao na to. Pero hindi naman siya ganong lumalaki. Dangan nga lamang at may mga ilang mainstream media ang paulit-ulit na inaangat ito sa balita imbes na sumentro ang kanilang atensyon dito sa mga politiko, hindi lang mga opisyal ng DPWH, mga dating opisyal at mga kasalukuyang opisyal ng DPWH na involved dito sa mga korupsyon na nangyari sa ating gobyerno. So, medyo nakakainis lamang na talagang pinipilit pa rin nila na maging tanga ang mga Pilipino, pero sad to say, hindi na umiipekto. Hindi ba? At yung kay Pangulong Bongbong Marcos, pagdating sa kanyang kalusugan, sa tingin ko, hindi naman siya nagpapabaya. Tingin ko, hindi naman nagpapabaya. Hindi dahil sa ipinagtatanggol ko siya, pero mahalata mo naman kung may something, hindi ba? Kung may something na grabe na nangyari sa kanya, hindi mapapalampas ng mga may impluwensya na mga ibon ng mga mainstream media. Maaamoy at maaamoy yan. So, dito tayo sa pangalawa, at ito nga po ay yung mga impeachment case na isinabmit o isinampa laban kay Pangulong Bongbong Marcos. At nagulat lamang po ako dahil inaasahan ko 3 impeachment case ang pag-aaralan o didinggin ng Kongreso. Dahil syempre, kahit sino naman ay may karapatang mag-file ng ganyang klase ng kaso sa kahit na sinong opisyal ng ating gobyerno, yung mga dun sa mga posisyon na impeachable, di ba? Pero isa lamang yata ang pumasa, at ito pa yata yung ipinasa ng Makabayan Black yata. So again, tinanong ang Malacanang, ang palasyo, kung ano ang tugon nila patungkol nga dito sa impeachment case na to, at napakasimple lamang ng kanilang tugon. At sa opinion nila, syempre sa opinion nila ay walang ginawang mali ang ating Pangulo, at itong impeachment case na didinggin ng Kongreso ay sa paniniwala nila ay hindi makakakuha ng sapat na boto. Pakatandaan po natin na para pumanik sa Senado ang impeachment case na yan ay kinakailangan ng 1/3 na boto ng mga kongresista para maipanik na ito sa Senado, which is highly na hindi mangyayari, dahil alam naman po natin na hawak ng administrasyon ang Kongreso. At katulad nung sinabi ko dun sa isang video ko, na maaaring isang paraan lamang po ito para ma-extend ang oras ng Pangulo at hindi maantala legal ang kanyang posisyon bilang Pangulo, ay kahit naman sino nakikita na yung mga tao na nagsampa ng impeachment case kay Pangulong Bongbong Marcos ay much related sa Pangulo. So parang lumalabas lamang ito na palabas, di ko ba? The usual lang naman yung mga isinampang kaso betrayal of public trust, at tsaka yun, pagnanakaw, which is highly na may mga mambabatas na bumoto sa ganitong kaaga, hindi ho ba? Sa ganitong kaaga. Dahil sa mga panahon na to, naninimbang ang ating mga kongresista, ang ating mga senador. Dahil
Well, umpisa na ang gapangan ng kampihan at naninimbang sila kung kanino sila papanig sa mga Duterte ba o sa administrasyon. So, it's highly unlikely na makakuha ng one-thirds ng boto ng Kamara itong mga impeachment case na to o itong impeachment case na isinampa ng mga, well, nagpapanggap na hindi kaalyado pero mga kaalyado pa rin ng administrasyon. So, again, uulitin ko, ganon tinatawaran ng nakararaming mga politiko ang pag-iisip, ang mentalidad ng kanilang mga nasasakupan tayo ng mga pangkaraniwang tao na nakakainis. Hindi ko ba? Ako iba. Iba ang aking i-endorse sa inyo. Ang i-endorse ko sa inyo ay kung sino yung mga tao na nakaupo ngayon, huwag nyo nang iboto. Humanap na kayo ng bago. Hindi baling wala pang karanasan. Hindi baling hindi naman maperang tao. Kasi ganun ang ganun ang mindset ng mga Pilipino Kung sino yung may pera, yung kayang mamili ng boto, yun ang kanilang susuportahan. Pero ang katotohanan, mga amo, ginagamit lamang po nila yung mga posisyon na yan para iproteksyonan ang kanilang mga hanap buhay, ang kanilang negosyo, at the same time, magnakaw na rin. Di ba? Marami ang nagsasabi na kahit bilyon-bilyon na ang pera mo, wala pa rin kasiyahan ng isang pangkaraniwan tao, ang isang tao, hanggat may makukuha sila, hanggat ibinuboto sila ng tao, magnanakaw at magnanakaw yung mga yan. Hindi ho ba? At yan ay nakikita natin ngayon. Hindi ho ba? Alam na natin kung sino-sino yung mga dapat na tinututukan ng otoridad, dapat imbestigahan. Pero sila yung mga tao na halos sabihin na lang ng mga otoridad na hindi nila kayang galawin, na kinakailangan nilang proteksyonan. Pinipilit pa rin nilang gawin tayong tanga. Pero ang hindi nila alam, sila na ang nagmumukhang tanga. At kung sino man ang nangangarap na kumampi, hindi ho ba, sa kasalukuyang administrasyon at inaasahan nila na magiging standard bearer nila, wag na po kayong masyadong umasa na kayo ay mananalo. Hindi ho ba? Dahil basang-basa na, sirang-sira na ang papel ni Pangulong Bongbong Marcos sa pangkaraniwang tao. Ganon din kay BP Sara, di ho ba? Hanggang ngayon, pinipilit ko pa rin sabihin na dapat ipaliwanag niya yung kanyang involvement dito sa mga maanumalyang korupsyon. Ano nga uli yung pinagkunan niya raw di umano ng korupsyon? Yung confidential funds, di ho ba? Kahit sabihin, tama naman yung sinasabi ng administrasyon at ng ilang mga kritiko niya. Hindi nasusukat yan sa kung gaano kalaki o gaano kaliit ang inumit sa pondo ng bayan kung ito ba ay totoo. Hindi ho ba? At kung ito ay totoo, dapat parusahan. So, maaaring nakalalamang ngayon si BP Sara dahil ang ibinibintang sa kanya ay maliit na lamang. At sa administrasyon ay trilyon. Pero kapwa pa rin yan pagdarambong. Kapwa pa rin yan korupsyon at pagnanakaw na kinakailangan tingnan, dinggin at husgahan. Dahil kung hindi po natin gagawin yan, walang magbabago. Walang magbabago sa takbo ng sistema ng ating gobyerno. Kaya paulit-ulit ko sinasabi, kung meron lang iba
na kaya nyong iboto, na alam nyo na gagawa ng maayos o kahit bagong mukha, basta't may sapat na dunong, iboto po ninyo. Hindi po yung mga tradisyonal na politiko, yung mga trapo, na ginagawa na po tayong literal na tanga. Kawawa naman po tayo pagka tinanggapan natin yung mga yan, kapag yan pa ang nanalo. Tingnan nyo, kapapasok-pasok pa lamang po ng taon, wala na po silang bukang bibig at wala na po silang reaksyon ngayon. Kung hindi kung papaano nila madudugtungan ang kanilang pananatili sa posisyon. Puro politika. Di ba? Puro politika. Nakakalungkot. Sadyang ganun talaga ang mundo. Pero syempre, mababago po natin yan. Yang mga tao na yan, yung mga politiko na yan, walang magagawa yan kapag tayo ang nagkaisa. Hindi nila dapat tayo maurap. Hindi ba? Administrasyon man o mga Duterte, bagamat wala tayo na pagpipilian, siguro piliin natin yung sa tingin natin ay may maitutulong. Hindi ba? Baka, malay natin. Malay po natin mga amo, baka isang araw mayroong isang kandidato na susungaw. Parang isang Rodrigo Duterte noon na dark horse na wala man lang umasa na mananalo, pero nagbilagro langit, nanalo. Baka may lumitaw na gano'n. Baka sakali lamang po. Pero pakatandaan po natin, lahat ng mga nagnakaw sa kaban ng bayan dapat malitis, mapatunayang nagkasala o mapatunayang hindi nagkasala. Ganun lamang po kasimple yan. So dito ko muna tatapusin ang video na to, at sa susunod ko po mga video ay ibang paksa naman po ang ating tatalakayin. So maraming salamat po sa inyong lahat at magandang araw po sa inyo.